Magbasa ng salita ng Diyos. Matthew chapter 1, verse number 21. One verse. Andiyan na po sa screen natin. Basahin natin. Ready? Read. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Tayo po ay manalangin. Our gracious and heavenly Father, thank you very much sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa opportunity na kami po ay makapakinig ng mga aral mula sa inyong salita. Mangusap po kayo sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Okay, please be seated. Ang nakalagay po dyan sa binasa po natin, and she shall bring forth his son. Okay? So, si Maria ho ay manganak na isang lalaki, batang lalaki, ano ho? And thou shalt call his name Jesus. Yung word na Jesus, dalawa po yan, ano? J from Jehovah, and Sus, ibig sabihin yan ay Savior. Okay? Savior, tagapagligtas. For he shall save his people from their sins. So, ang Panginoong Jesucristo po ay isinilang to become the Savior of this world. Okay? So, ang lesson natin kanina po, patuloy ko lang ito, ay all about the virgin birth of our Lord Jesus Christ. Okay? Paki-flash nga ulit yan para mabilis po tayo. Bakit ito mahalaga na isilang ang Panginoon Jesucristo? Isinilang ang Panginoon Jesucristo para meron pong tagapagligtas. Okay? So, yun po yun. Ano? The virgin birth of our Lord Jesus Christ. Buti na lang, hindi isinilang ang Panginoon sa kainta. Okay? Buti, kasi pagkakainta yun, Pilipino yun. Okay? Buti na lang, hindi isinilang kung saan lugar, isinilang ang Panginoon natin doon po sa Israel, sa Bethlehem. Yun po ay fulfillment ng hula po ng banal na kasulatan. Yun po yung sinabi dyan sa verse number 22. Ang sabi po dyan, now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord by the prophet saying. Ibig sabihin, katuparan po yung pagkasilang ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, i-discuss po natin the importance of the doctrine of the virgin birth. Bakit po mahalaga na yung kapanganakan ng Panginoon ay sa magitan ng isang birhen? Modernists and liberals attack this doctrine. Yung mga modernists ngayon, inaatake yan. Hindi totoo yan. Nasabihin nila na si Maria ay may dugo doon sa Panginoon Jesucristo. No. Because our Lord Jesus Christ ay meron po siyang tinatawag na sinless. Sinless. Walang kasalanan po yan. Pag merong dugo si Maria doon at merong dugo si Jose, that makes our Lord Jesus Christ sinful. Okay? They attack the deity of Christ and the inspiration of the Scripture. Yung po yung atake ng mga modernists ngayon, yung po yung atake ng mga karamihan ng mga liberals ngayon. Pero, ang kapanganakan ng Panginoon Jesucristo, ano po mga kapatid? It is undeniable truth. Ibig sabihin, hindi po natin pwedeng i-deny na ang Panginoon Jesucristo ay isinilang. We cannot deny the fact. Bakit? All over the world, nagsiselebrate po yan ng Pasko, Christmas. Kahit doon sa mga atheist country, sa mga communist country, pagdating ng December, meron silang mga kandila, Christmas light. Meron silang mga Christmas tree. Okay? At nagbibigay sila ng mga Christmas card. At meron silang tinatawag na mga Christmas songs. Kahit saan ka. And by the way, yung Joy to the World, hindi po Christmas songs yan, ha? Joy to the World, hindi. Kaso lang, hindi natin nakakanta yan ng February, hindi natin nakakanta ng Marso, kasi nga, ang alam ng mga tao, that is Christmas song. Okay? Yun po yan. Kaya, yun po yung nangyayari. Kaya, ang pagkasilang po ng Panginoon Jesucristo is an undeniable truth. Though in the Bible, itinuro po ng Biblia, therefore, we need to accept the inspiration of the Scriptures and believe that this teaching is absolutely true. Totoo na isinila nga ang Panginoon Jesucristo. Pangalawa, it is
unchangeable truth. Ibig sabihin, hindi na po yan magbabago. Yung Hebrews 13 verse number 8, ano sabi ng 13 verse number 8? Pag-plus nga kundi. Hebrews 13 verse number 8. Ang sabi po na kasulatan, Hebrews 13 verse number 8. Jesus Christ, the same, yesterday, and today, and forever. So, ang Panginoong Kristo natin, doon po ay pareha lang. Hindi po nagbabago ang Panginoon natin. The same yesterday, today, and forever. Wala pong pagbabago yan. Tayo po ay nagbabago. Okay? Nagbabago tayo. Bakit nagbabago ang tao? Kahit anong gawin natin, sabi nila, yung tinatawag na Siberian salt, pampabata yan, tumatanda pa rin ang tao. Kahit yung sabihin natin na yung ginseng na mula doon sa Himalayas, okay? Yan tamo daw ay magkakaroon ka ng glowing skin, youthful, elixir, the same. Tatanda pa rin ang tao because our body was designed to die. Kaya nga araw-araw, pag ikaw po naghihilod, marami pong libag dyan. Marami pong namamatay dyan. Kaya sabi niya, Apostle Paul, I die daily. Okay? So ito po yan. Ang Panginoong Kristo lang po natin, hindi po nagbabago yan. Noon pa man, ngayon at magpakailan pa man, ang tao po ay nagbabago. Ang tao nagbabago from time to time. But our Lord Jesus Christ never changed. Does not change with the changing of time, thoughts and theories of mankind. Okay? Hindi po nagbabago ang Panginoon Kristo natin. Mula noon, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Hanggang bukas, mahal tayo ng Panginoon. Mamatay man tayo, yung sunod na generasyon, mahal pa rin ng Panginoon yan. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Tayo po, nagbabago po yung pag-ibig po natin. From time to time. Pangatlo, bakit mahalaga to? It is in urgent truth. Urgent po yan. Katotohanan po yan. Urgent, ibig sabihin, without a virgin, born is Savior, the salvation of one's soul is utterly impossible. It is an avoidable truth. Hindi pwede natin i-avoid yan. Okay? Yan po yung pang-apat. It is an avoidable truth. Pang-apat po yan. We face it yearly as we hear and celebrate Christmas and even Holy Week. We cannot avoid Christmas. Every year. Ang Pilipinas nga ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Pag pumasok na yung September, Pasko na yan. O grabe, di ba? Sa Amerika, hindi naman nila pinapalagan yung Pasko gaano, pero pinapalagan nila yung Thanksgiving Day po nila. Sa Pilipinas, ang Pasko ay mahalaga, part ng reunion yan, family reunion. Kaso lang pag Pasko hanggang New Year, maraming tao lumalaki. Bakit? Konti-konti ba? Equals marami. At marami ring aksidente. Kasi konti-konting inom ba? Na babangga na. Yun po yan. Hindi nyo ba napapansin yan? Na pagdating ng mga, maraming mga Christmas party, yun, maraming aksidente. Pagdating ng January, maraming stroke. Maraming diabetes. Kaya mag-ingat-ingat kayo Huwag kalimutan din ang gulay paminsan-minsan. Kasi ang gulay, pag kumain ka ng gulay, ma-high blood ka lang. Bakit? So, mapasigaw ka puro gulay. O, di ba? Ma-high blood ka At least high blood lang. Okay? Kaya nang umaga, 5 o'clock, lumabas ako. May naglalakad, sinakay ko. Sabi ko, kuya, sakay ka. Dala-dala niya yung bagbag niya. Sabi ko, bakit? Naglalakad ka ng umagang-umaga, alas 5. Sabi niya, punta ako sa ospital. Anong gawin mo doon? Magpa-dialysis. Oh, ba't ka magpa-dialysis? Anong nangyari? Nasira po ang aking kidney. Ba't nasira? Para ako investigador Sa kakainom at kasi sigarilyo at high blood. Bawasan nyo yung bisyo. Mas maganda tanggalin na.
Yung bisyo na lang sa pagkain, okay lang yun. Kasi meron tayong kasabihan, di bali nang mamatay, basta busog. Ayos yun, ano? Okay lang daw mamatay, basta busog. Okay. So dito tayo ngayon mga kapatid sa, skip natin yung iba, the purpose of the virgin birth. Ay di, pasadahan ko lang yung iba. Pasadahan ko lang. Number 2. Roman numeral number 2. Yun po yung the Old Testament prophecies concerning the birth of our Lord Jesus Christ. A+ mo lahat ba? Yung lineage niya, nahula na po yan. Yung time kung kailan isinilang ang Panginoon, nahula na po yan sa Old Testament. Yung place kung saan isinilang ang Panginoon, sa Micah chapter 5 verse number 2, ay nahula na po yan kung saan ipinanganak ng Panginoon. Yung mga milagro ng Panginoon, yung mga forerunner, nandiyan na po yan. Yung flight na punta sa Egypt, nahula na po yan. And then the massacre of infants. Bakit? Pinatay yung mga infants ni Herod. Okay? Kasi nga, hinahanap yung Mesiyas. Then dito tayo sa purpose of the virgin birth. Bakit ba mahalaga yung pagkasilang ng Panginoon Kristo? Ang Pasko, we know for the fact as Christians na hindi po December 25. Ang Panginoon natin hindi po pwedeng isilang ng December 25. Bakit? Taglamig yan, tagilo yan. Imposible. Meron bang magpapastol ng ng mga hayop doon sa tagilo? No, you cannot. So ang Panginoon natin, isinilang siya summertime. Okay? Kaso lang, yung mundo, nag-celebrate na ng December 25, mag-celebrate na rin tayo. Kasi hindi naman natin mabago yung kalendaryo Sige, subukan nyo. Pagka-summer, di ba? Nag-posisyon na yung mundo, saka ka mapakanta ng yung Joy to the World. Magpakanta ka kaya. Yung iba, pabasa na. Tapos magpakanta ka na magkakagulo lang ang mundo Kaya sakayan na lang natin. Di ba? Kasi pagdating ng summer, walang magbibigay sa iyo ng Christmas gift. Walang magbibigay sa iyo ng bonus. Kaya wag na natin baguhin yan. Nandiyan na yan. So ito po yung purpose, for a short while. Ang purpose po, bakit po isinila ang Panginoon? Christ became a man so that He can make atonement for man's sin. Para pala, tayo po ay maligtas. Yun po yung dahilan. Kaya isinilang siya para mayroong Savior sa mundong ito. Pangalawa, Christ became a man to inherit the Davidic covenant. Pangatlo, to be an example for the saints. Para maging halimbawa. Kaya ganito po yan Lahat po tayo dito ay mayroon pong tinatawag na problema. Sino sa inyo dito hindi nakaranas ng problema? Taas ang kamay. Walang problema. O ibig sabihin lahat may problema. Di ba? Meron. We experience pain. We experience trouble. We experience anxiety. We experience, ang tawag doon, worries. Yan po yan. Ang Panginoong Kristo po natin, halimbawa po yan. Pag sinabi kong suffering, marami po ang Panginoon yan. He died on the cross. Di ba? Ngayon, dito sa mundong ito, maraming tao, pag dumating yung problema, nagpapakamatay. Kaya lagi kong payo sa inyo, pag dumating ang problema, huwag ho kayong magpakamatay. Yung iba, yung bigla na lang, sa mga kalsada, yung bigla na lang magpapasagasa. Buti na lang, magaling purmino yung tao Sipin mo yan. Kapakamatay. So huwag kayong pakamatay. Sayang ang buhay. Okay? Sa mga talaga, lagi yung sinasabi sa inyo, huwag kayong magbigti. Diyan sa may kainta, nursing student, pagka-graduate lang, mag-nurse. Pagka-graduate niya, hiniwalayan ng boyfriend, nagbigti. Iyak yung nanay. Iyak yung tatay.
Sipin nyo yan. So, huwag niyong gawin yan. Kaya lagi kong payo dito, pag kayo iniwalayan ng boyfriend ninyo, magpa-spa kayo, magpaganda kayo. At saka mag-gym para alam nyo na. At mag-aaral kayo ng karate para pag nakita mo yung dati mong boyfriend, karatihin mo na lang. Okay. Example ng Panginoon natin. Another one. The purpose of the birth of our Lord Jesus Christ to be our high priest. So, hindi na natin discuss yan. Panglima, to destroy the works of the devil. Kaya dumating po ang Panginoon sa Kristo, para yung gawa ng mundo na masama, destroy po yan. Okay? Surain ni ka nga. Panganing, to fulfill the promises, all the promises and prophecies of the Scripture. I-fulfill po yan. Kasi napakarami pong hula sa Biblia mula sa lumang tipan, starting pa sa Genesis chapter 3 verse number 15 hanggang doon sa Malakay, may mga hula po patungkol sa Panginoon sa Kristo. At nung dumating ang Panginoon sa Kristo, natupad yung mga hula na yan. Walang reliyon sa buong mundo na ang hula ay natupad. Wala. Christianity lang. Ang Panginoon sa Kristo lamang. Okay? Pangpito, to reveal God, ipakita, ipahayag ang Diyos, yung kanyang Ama. Okay? Yun po yung trabaho ng Panginoon. So, nandito siya para ipakilala sa mundo na yung kanyang Ama ay totoo nga. At siya, yung anak na totoo, na isinugo ng Diyos upang tagapagligtas ng mundo nito. Pangwalo, to bridge between God and man. Bridge. Pagdugtungin. Okay? 1 Timothy, dito natin basahin daw. 1 Timothy chapter 5, verse number, chapter 2, verse number 5. Ang wika po na banal na kasulatan, there is one mediator between man and God, the name Jesus Christ. Okay? One mediator. Wala po dyan yung mediatrix. Mary is not involved in that. Ang nakalagay dyan, there is one God and there is one mediator, o isa lang ang mediator. Hindi sinabi dyan, one mediatrix. Kasi pag mediatrix babae, mediator po yan between God and man. The man, Jesus Christ. So our Lord Jesus Christ ay isinilang siya to become, he took the form of a human form. Siya po yung mag-mediate. To connect the hand of God and the hand of man. Reconciliation po yan. We are reconciled to God. Then last, to rescue the whole creation. To rescue the whole creation. Okay? Yung rescue na yan, mahalaga yan. Ibig sabihin nito, pag na-aksidente ka, mayroong rescue. Tutulungan ka. Ang mundong ito, kinakailangan kong i-rescue at walang ibang mag-rescue niyan. Hindi po yung mga firefighters natin, our Lord Jesus Christ. Okay? Kasi nga po, ang kaluluwa ng tao ay mapunta po yan doon sa impyerno. Kinakailangan ma-snatch ng Panginoon, ma-rescue po ng Panginoon yan. At ang Panginoon sa Kristo lang ang may kakayahang gumawa niyan. Romans chapter 8, verse number 19 to 28. At dito po tayo magtapos. Ito po ang wika ng banal na kasulatan. Pag-plus word. For the earnest expectation of the creature, wait for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Tayo pong mga mananampalataya, children of God. Tayo po yung gagamitin ng Diyos na ilaw at asin sa mundong ito. Okay? Kaya sabi naman na sulatan, let your light so shine
Ibig sabihin nito, let your influence makarating sa ibang tao. Hindi masama ho, mga kapatid, yung word na influence. Kita nyo yung unang presidente ng Amerika, sinong presidente ng Amerika ba doon Washington. Problemado siya. George Washington is very problematic in his presidency. Alam niyo, nakatulong sa kanya yung servant niya na black American. Ano sabi ng servant niya? Katulong niya na black American, Mr. President, I will pray for you. Isipin mo yan. Yung katulong mo sa bahay, yun yung magsabi sa iyo, presidente ka ng bansa, at yun ang magsabi sa iyo, I will pray for you. At walang nagawa yung presidente. Sumunod sa panalangin. Di ba? Kaya ang panalangin, hindi yan pinipili kung anong katayuan mo sa buhay. Hindi niya sabi ng buhay yan. Yan ay pagkipag-usap natin sa Diyos. Sunod. Ang sabi ng history, lumuhod yung presidente kasi pinag-pray ng kanyang kasama sa bahay. Sipin mo yan. Kaya ibig sabihin, mapatid, ang tao, kahit gaano pa yan kaedukado, kahit gaano pa yan kalakas, pag siya po'y problemado, hindi na po niya kayang panghawakan ng buhay niya, lalapit at lalapit sa Diyos yan. Prayer changes things. Okay? Next. Ano pa mga verse dyan? For we know the whole creation groaneth and travaileth in pain. So itong buong mundo, travaileth in pain. Right now, many people are suffering. Kahit na may mga 13 month pa yan, kahit na may mga 14 month pa yan, kahit na may mga 15 month pa, meron mga 16 month? Meron ba gano'n? 16 month pa? Meron yung iba, di ba? Oo. Bira, no? Sipin mo ang papalad, no? Ang kalendaryo, 12 lang. Sila mayroong 13, 14, 15, 16. Dinagdagan nila eh. Oh. Anyaman naman ang kumpanya na yan. Anyaman ng gobyerno na bibigay niyan. Pero yung mga kalsada, yung maayos eh. Oh. Kawawa tuloy yung mga taga-Bicol. Labas-labas eh. Oh, di ba? Titix yung mga kaibigan ko, 24 hours na kami standing. Sira. Ang bihira. Tulay, bagsak. Yan po yan, kapatid. Groaneth. Next verse. And not only they, but ourselves also, which are the first fruit of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves. Tayo rin po, mga kapatid. We groan ourselves. Waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Itong katawan natin, nung tinanggap po natin ang Panginoon Kristo, ang kaluluwa po ang naligtas. Yung katawan, hindi pa. Waited. Naghihintay tayo to wait the redemption of our body. Ano po yan? Pagdating ng Panginoon. Pagdating ng araw, kung hindi pa na dumating ang Panginoon, yung katawan na ito, na masyadong mabisyo. Bakit yung katawan natin? Sinasabo natin. Di ba? Nilolusyonan mo. Nilalagyan mo ng pabango. Inaayos mo. Ang makinabang niyan, uhod lang. Yung sabi ng classmate ko, kasi niluloko siya, ang pangit, pangit, pangit. Sasagot yan, pagandahan tayo ng bungo. Sipin mo yan, pagandahan tayo ng bungo. Oh. Ibig sabihin nito, whether we like it or not, darating Panginoon, itong body na ito, because this is a corruptible one, masisira po ito. But one thing is sure, na pagdating ng Panginoon, bibigyan tayo ng panibagong katawan. New one, glorified body. Kaya mahalaga po, mga kapatid, yung pag-aaral ng kapanganakan ng Panginoon. Kasi ang bottom line, redemption po ng tao. Good for us na nandito ngayon. Alam na natin yan eh. But what about the others? Yun po yan. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you so much sa umagang ito. Thank you for your words.
Thank you for your reminders to us, O Father. Habang lahat ay nakayuko at nakapit ang mata, mga kapatid, ang purpose ng pagparito ng Panginoon sa ating mga Kristiyano at sa mga hindi Kristiyano, kaligtasan. Ngayon, naligtas na tayo. Bilang Kristiyano, ano ang Kapaskuhan? What is Christmas to you? Di ba ito yung opportunity natin to share the love of God, to share the good news to our friends and relatives in this season of holiday, in this season of festivities. Nagpapakain tayo. Physically, we enjoy. But most importantly, yung kaluluwa ay mapakain din natin. At yung kaluluwa ng mga hindi pa nakilala sa Panginoon. I go up and pray that as you enjoy the festivities, mga kapatid, we are going to magnify Christ, the birth of our Lord Jesus Christ. Huwag nating kalimutan yan dahil yun talaga ang mensahe ng Kapaskuhan. Na ang Panginoon natin isinilang dahil siya po ang dakilang regalo. At yung regalo na yan is no other than eternal life. If God has something for you today, and God is speaking to us right now, we are reminded by God's word. You can come, you can pray, sabihin mo sa Panginoon, O Diyos, make this festivity, make this season, make this holiday a meaningful one to me. That I could share, I could extend the love of God to others. So if you are reminded by God's word, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Sige po, kung ang Panginoon ay nangusap sa iyo, napalalahanan ka, maaari ngayon nanghihina ka, nais mo ng kalakasan, maaari ngayon ay may mga prayer requests ka, nais mong lapit sa Diyos, you can come, you can talk to the Lord in prayer right now. Sige po mga kapatid, po kayo maya. O may mga pasasalamat ka, you have thanksgiving for the year na ibinigay ng Diyos, and you want to give thanks to God. Please do so. Approach to the throne of God. Huwag mo maya. Sige po mga kapatid. Thank you, Father, for reminding us. Thank you for your words. I pray to Father na kayo po patuloy na kumilos sa puso't isipan ng mga anak ko ninyo. Harinawa sa aming pagsamantalang pag-iwalay, ingatan niyo po ang bawat sa amin. Makita niyo po ang bawat sa amin na tapat, patuloy ng dilingkod sa inyo. Mga kapatid po namin ang saan laging na mabiyahe, ingatan niyo po sila. Mga walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. May mga problema sa buhay. Guide them, O Father. At harinawa, sabay-sabay kaming mag-celebrate sa holiday season na ito na kayo po ang magnify po namin. Kayo po ang may taas po namin. Kayo po ang dahilan sa mga lahat ng aming lakad. Kayo po ang dahilan sa aming mga selebrasyon. Gabayan, ingatan niyo po ang bawat sa amin. Lahat na tuwagin na dalangin pinapasalamatan sa matamis sa pala ni Kristo Jesus, sa aming Diyos sa kapaligtas. Amen. God bless us. Tawagin natin si Pastor Rob to pray for our offering this morning.